saan lahat may kinakalaban. Tunay ka ba may alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Di ko lang iyan, di ko lang iyan. Tara na, halika na. Gayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong titigan, ikaw ang iyong sa depko. Gayanig sa depko, itaban na niya, wala na kasulatan. Kapayapaan, matagamit niya, tunay na nawa. Sigurado ka ba sa iyong tingin? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tingin at ikaw ang tunay na magyayani. Manaliksik ka na lang ba sa katotohanan? Nung manatili ka na lang ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pantasya na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitinadang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manliligaw din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan na, wala na kasulatan. Kapayapaan, matagamit na, tunay na nawa. Buwan ay di naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Kulang-kulang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dating daan, pagkasapitong araw ka marating. Garalisip hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, ngunit ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko.
Yes. Ito ang magiging alituntunin natin sa debate na ito. Una, ang lahat ng sagot ay kailangang sagutin ng 20 segundo maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 4 na segundo, magsasabi na ang moderator ng next question. Pangalawa, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Pangatlo, kung walang sagot sa tanong, bibigyan lamang ng 8 segundo na sagot para magpaliwanag bakit hindi niya sinasagot ang tanong. Pang-apat, ang tanong na humihingi ng sagot ayon sa pangalan, lugar o bilang at iba pa na gaya nito ay kailangan sagutin ng ayon sa uri ng tanong. Pang-lima, sa unang pagtatanong kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o ng negative side. At sa rebuttal stand naman, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Pang-anim, ang debatista na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 2 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 2 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Pang-7, bawat senaryo ng objection, 1 beses lamang maaaring magpaliwanag ang bawat panig upang dinggin ng moderator. Pang-8, no unprofessional attitude, no side comment. Pang-9, no challenge question. Pang-10, hindi pwedeng mag-interrupt ang mga debater during presentation. Tumawag ng moderator kapag merong problema, at sa conclusion wala ng objection. Pang-11, pagkatapos mapakinggan ng moderator ang magkabilang panig, ang kanyang pasya ay kailangang sundin upang makapagpatuloy tayo sa debate at hindi na muna susundan ng another objection. Pang-12 at huling patakaran. Ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debate. Yes, maliwanag. Yes, maliwanag. Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inahu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati amalina man yudlil ilahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim, no, sa buong mundo. No, at salamat din, no, sa ating magiting na katunggali ngayong gabi na ito sa topic na the Trinity doctrine of the Catholic is wrong teaching, no? Bilang affirmative, sa pagpapatunay na ang aral ng Catholic doctrine of the Trinity is ay maling aral, no? Unang-una, ang basihan ng isang mananampalataya o basihan ng isang church ang banal na kasulatan. Kapag wala ito sa banal na kasulatan, it is not accepted. No? Hindi ito tanggapin ng kahit sino man. At alam natin na itong Trinity, according sa lahat ng mga scholar, nowhere in the Bible, any single verse according to the Trinity or the word Trinity, we cannot found in the Bible. So, kapag ganito ang katuruan, it is considered, no, na mali ang aral na ito. Dahil kapag ang isang itinuturo mo sa tao, ang salitang Trinity na hindi naman makikita sa mga pinagkukunan mo o pinagbabasihan mo ng iyong pananampalataya, ito ay maling aral at hindi makatotohanan. Yun po. No? At pangalawa, no, bilang pagtatayo sa paksang ito, ay ang kahulugan po ng Trinity, it is from the word Latin Trinitas, na ang ibig sabihin ay tatlo. Tandaan ninyo, no, na ang ibig sabihin ng Trinity ay tatlo. No? Tatlo or triad, yun po ang ibig sabihin. So, ano po ba ang ibig kong sabihin? No? Ito'y pagpapahiwatig na ito'y lantaran, no, na pagsasalungat doon sa katuruan ng lahat ng mga propeta na kung saan ay itinuturo nila ang pagiging isa, hindi tatlo. No? Hindi mo makikita kahit sino na propeta. No? Mamaya, i-challenge ko siya kung meron siyang maibigay na talata, no, na ang si Kristo o ang lahat ng mga propeta ay nagtuturo na one God and three person. Ayan po, no? Pangatlo, ang dahilan ko na ang Trinity ay maling aral, unang-una, no? Ito ay nagbibigay ng kalituhan, no, sa mga tao. Bakit ko nasabi? Basahin natin at buksan natin sabay-sabay ang tinatawag na Bible, no? Dito sa John 1:1, ang sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Bakit ko binasa ito at bakit ko ito kinuko? No? Tandaan ninyo itong tinatawag na proston prostontion with God. Ibig sabihin, pag sinasabing with God, ito ay nagpapahiwatig na mayroon siyang kasama, another person of being God. No? Tingnan mo, pag ituloy natin,
In the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Hindi po ba napakalinaw, no? Na mayroong dalawang Diyos na nagkasama, existed, no? So, tumutukma ba ito sa paniniwala ng Trinity? No. Bakit? Hindi nila inaccept ito na magkasama itong dalawang Diyos. Ano ang kanilang palusot? 3 person in one God. Mamaya meron akong mga katanungan kung tingnan natin kung itong 3 person na ito o hindi niya ito pinaniniwalaan bilang Diyos. Kaya kung kung titingnan mo ang proston o ibig sabihin with proston yun with God ay gaya ng sinasabi ko kanina, ito ay tumutukoy sa dalawang Diyos na existedo. No? At ito'y salungat sa ng Trinity. No? Na dinideny nila na hindi ito magkasama ang dalawang Diyos. Hindi. Dalawang persona bilang pagpapalusot sa maling aral ng Katoliko na Trinity. No? At itong monogenes, kung alam niyo ito, palagi niyo itong naririnig. Itong bugtong anak na Diyos na bababasa natin dyan sa John 1:18. Ang pagkasabi, kailanman ay walang nakakita sa Diyos Ama. Ngunit ipinakilala siya ng bugtong anak na Diyos. Kung papansinin ninyo mga kapatid at mga mahal nating mga taga-subaybay, ito ba ay tumutugma sa paniniwala ng Trinity? Hindi. Ano ang sabi ng kanilang CCC? CCC to. We firmly believe and confess without reservation that there is only one God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We do not confess 3 gods, but one God, and 3 persons, the consubstantial Trinity. Ito yung kanilang palusot. Tingnan natin mamaya kung talagang totoo to, na hindi sila naniniwala sa 3 Diyos. Ito'y palusot lamang, hindi ito magkatotohanan, sapagkat kung tinatanong mo sila, o kung babasahin mo ang mga references o mga verses in the Bible na sumusuporta kuno sa Trinity, lumalabas na ang kanilang pinaniniwalaan ay malayong-malayo sa itinuturo ng kanilang Biblia. Bakit? Unang-una, gaya ng sinasabi ko kanina, in the beginning was, gaya ng sa talata nating nabasa kanina, in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Ano ang ibig sabihin? Hindi na may deny ito. Na itong salita na ito, Diyos din. At itong sinamahan niya, God din. So, ano ang ipapalusot niya mamaya? Ipapalusot niya na there are one God and 3 persons. But remember, Brother Dinmar, with your respect to you, na ang Biblia mo nagsasabi rin that Jesus is the true God according to John 5:20. Napakaliwanag yan. Ngayon, kung there is one, kung mayroong iisang Diyos na tunay, bakit si Kristo tunay na Diyos din? At ang Ama ay tunay na Diyos din. Mamaya, meron akong gagamitin sa iyo bilang pagtitindig. Ito ay pauna pa lamang. So, tumutugma ba ito sa tumutugma ba din na ito? O susundan natin yung aral ng Trinity na 3 person in one God? So, basahin natin kung meron ba talagang 3 person in one God. Ang sabi sa Isaiah, ano ang sabi sa Isaiah 44:6? Yes, sabi ng Diyos, hindi ito sinong Diyos. Yung only one God ang may sabi nito. The Allah, the Almighty,
No, ang sabi niya, ang sabi dito sa kanyang Bible, no, kanyang pinagbabatayan. Okay. Hindi ako na Okay. 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 Question number 1, no? Dito sa ibinigay mong rason, isinulat ko eh. Oh, nagsulat ako eh. Dito sa una mong rason na ibinigay, no? Ang sabi mo, hindi ka naniniwala sa Trinity sapagkat ito'y hindi mababasa. Tama o mali? Tama, hindi mababasa ang word na Trinity sa Biblia. Follow-up question. Follow-up question. Kung may mabasa akong Trinity sa aking paglalatag mamaya, sa aking presentation, aaminin mo ba sa amin mamaya na ikaw ay nagkamali ng pagtitindig na ang Trinity, no, ng Katoliko ay maling aral dahil hindi mababasa? Aminin mo mamaya o hindi? Aminin mo na kasi, Mama. Dahil wala namang mababasa ng word Trinity in the Bible. Ayon sa mga scholar mo, the word Trinity nowhere found in the Bible. So napakalinaw. Follow-up question. Follow-up question. Okay, follow-up question. Kung hindi pala mababasa ay maling aral na, no? Saan natin mababasa sa lumang tipan na ang Diyos ni Jacob, ni Moses, ni Adan, ni Eva, at ng kung sino-sino pang nandyan sa Old Testament, ang pangalan ay Allah sa English at Tagalog na Biblia? Pakibasa kung meron o wala. Objection, Mr. Moderator, hindi ko nilatag yung talata na yon. Wala akong nilatag doon sa part na yon. Sige, next question na, next question. Okay. Okay. Okay, next question. Kung hindi mababasa sa Biblia ay hindi na totoo. Tanong, kung hindi natin mabasa na si Kristo ay Muslim, ibig magsabihin, maling aral na ito, yes or no? Yes, maling aral kapag hindi mababasa ang kahulugan nito. Subalit, kung alam mo ang ibig sabihin ng Muslim, ang ibig sabihin ng Muslim ay maiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin na siya ay Muslim. Okay. Okay, next question. Kung hindi mababasa ay maling aral at hindi na dapat paniwalaan, kung hindi natin mabasa na si Kristo ay Muslim, letra por letra sa Biblia, maling aral na ba? Yes or no? No, sapagkat ang tinatawag na ay yes lang. Yes, sapagkat kung hindi mababasa ay mali. Ngunit ang katawagan, ang diwa ng pagiging Muslim ay mababasa sa Biblia at sa Quran. Okay. Okay, next question. Dito sa binasa mong Juan 1:18, ano sa Greek ang salita diyan na only begotten Son of God? Okay. Sa pagkakaalam ko, ang only begotten Son of God is monogenes Theos. Follow-up question. Sure ka na ba talaga? No, sure ka na ba talaga na monogenes Theos ang only begotten Son of God? Yes or no?
Yes, ayon sa inyong mga evidence na monotheist, Okay, follow-up question. Ano sa English? Ano sa translation ng English ang Theos? okay, ayon sa ginamit ko kanina, ang Theos ay God. Okay. Ibig sabihin, sa talatang Juan 1:18, yung only begotten Son of God ay God din. Yes or no? According sa iyong Bible, oo. Kaya nga sabi ko, ang Trinity ay hindi naniniwala doon sapagkat ayon sa inyo, iisa lang Diyos at there are three persons. Okay, next question. Dito naman tayo sa Juan, unang Juan 5:20. Sabi mo, Jesus is truly God. Pinaniniwalaan mo ba to? Yes or no? Kung Bible yung pagbabasihan mo, yes, pinaniniwalaan ko. No? Pero being a Muslim, 100% dinideny ko yan. Ginagamit ko ang John 1:1 para ipaalam sa'yo na yung Diyos na dalawa na magkasama dyan ay hindi yan ang paniniwala mo. Okay, next question. Okay, next question. Dito sa John 1:1, kapareho ng John chapter 1 verse 20, 5:20 na sinasabi mo, no? And the word was with God. Naniniwala ka ba na yung nagkatawang tao sa talatang 14 na the word was made flesh ay Diyos? Yes or no? No, hindi ko pinaniniwalaan yan, pero ginamit ko upang ipaalam sa iyo na ang Trinity ay mali dahil hindi ito sumusunod sa aral ng Biblia mo na mayroong Diyos na dalawa na nagkasama. Hindi tumutok ka sa aral ng Trinity, there is one God. Okay, next question. Okay, next question. So John chapter 1 verse 1, John chapter 1 verse 18 at 1 John chapter 5 verse 20 na binasa mo, no? Diyan ba sa mga talatang 'yan may sinasabi na maling aral at kapon? Okay, Okay. ang tanong ko ulit, ang tanong ko ulit, doon sa mga binabasa mong talata kanina, no? May mababasa ka ba na mali ang aral ng Katoliko diyan sa Trinity? Verbatim wala. Pero kung titingnan mo, ang aral ng Biblia mo ay sumasalungat, no, doon sa Trinity na pinaniniwalaan mo. Yan. Okay. Give me 1 minute, box po. Oo, naglalag lang yung phone. Teka lang. Choppy ka bro. Didi ka, bro. Naglalag lang yung aking cellphone. Teka lang. Hindi, okay naman pero naglalag nga siya. Siguro talaga mahina ang internet, Kuya Sispo. Kaya ganun. Kahit sa akin naglalag ka eh. Oo, yung kanina. Pero ngayon medyo okay na. Siguro buong Pilipinas ba ito mahina? Ano na. Kahapon pa ito eh. Sige po, sige po.
Okay naman. Okay po sa akin. Okay po sa akin. Hello, hello, hello. Dinig na ba ako? Dinig na ba ako? Dinig na ba ako? Hello? Okay na Kuya Denmar, Malakas naka-monitor na. kami. Okay. Opo, sige po. Okay. Tuloy na tayo. Yes. Okay. Okay, good evening sa ating lahat mga kapatid. Ave Maria. At mga kapatid, muli ang inyong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Defenders, Cebu chapter, online chapter, So, gusto ko lang i-emphasize, meron siya tatlong itinayong poste, tatlo na itinayo niyang poste, ewan ko kung poste ba ito. Kasi una, ako po tutol, paano po kaya ito masasagot ng ating kadibatik si Dawood, na ating kaibigan si Dawood? Lahat ng ginamit niya nagpapatunay sa ating tindig na Trinity. Pinadali mo lalo ang aking misyon, Pinadali mo lalo ang aking nyabe para patunayan ang Trinity. Una niyang sinasabing ebidensya. Bakit daw maling aral? Kasi hindi nabasa. Hindi mababasa, kaya hindi na totoo. Ngayon, tinanong ko siya, yung pangalan bang Allah sa Bible, sa English at Tagalog translation ng Bible, or sa Greek at Hebrew, may mababasa ka bang Allah na Diyos ni Jacob, ni David? Sabi niya, moderator, hindi ko binigyan talatang yan, meaning hindi niya masagot. Tinatanong ko pa ulit-ulit, kapag ka ba hindi nabasa, hindi na totoo. Sabi niya, hindi daw mababasa na si Kristo ay Muslim. Yes, sabi niya, yes Pakinggan niyo yung record. Sabi niya, yes. Tapos tinanong ko ulit, letra, mali ba? Pag sinabi na si Jesus ay isang Muslim at hindi nabasa, maling aral, no! Ano ba yan? Ano ba talaga yung tamang sagot? Yes or no ba talaga? Nalilito kami. Yes or no? Nakakalito eh. Kanina yes, ngayon naman no. Laban o bawi yung ating kaibigan, mukhang hindi niya talaga ina-analyze yung ating tanong kanina na nililito lang natin siya. Ngayon, punta natin ito hindi mababasa. Hindi daw natin mababasa na tinuro ng mga propeta ang Santissima Trinidad. Naku, nagkamali ang ating kaibigan sa pagbangga sa Santissima Trinidad. Ngayon, babasahin natin ito. Hindi daw mababasa ang salitang Trinity sa Biblia. Mamaya ibibigay ko pag tinanong mo. Tanungin mo sa akin, kung may mababasa na Trinity sa Biblia, babasahin ko sa iyo letra por letra, dalawang Trinity pa sa isang talata. Trinity, gusto mo, dalawa o tatlo pa. Pero, bago ko punta dyan, mga kapatid, dito tayo sa Biblia muna. Sa Biblia, ganito ang sinasabi, buklatin ko lang yung aking Biblia, wala daw terminong Trinity sa Biblia. Bakit? Eto. So, ang salitang Trinity, siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang nagsabi, pinagsama itong salita. From the word Trinitas. Bakit mo naman hahanapin sa Biblia ang salitang Trinity kung hindi naman to diksyonaryo? Unang-una, hindi ito hanapan ng salita, hindi ito diksyonaryo, Biblia ito. Kaya talagang nagkakamali eh. Eto, pakinggan natin. Dito po sa Lumang Tipan, itinuturo pa lamang yan. Sabi dito, Genesis 1:26. Ang sabi dito sa Amplified Bible, Ito, Amplified Bible, So, Amplified Bible, sabi dito, let us, Father, Son, Holy Spirit, create man in our own image and likeness. Napakalinaw, let us, Binasa ko letra por letra, Biblia, let us make man, in our own image. Sino daw? Father, Son, Holy Spirit, close and open and close parenthesis.
May nabasa 3 persona? Meron. Ngayon, wala daw mababasa mga kapatid ang mga propeta, no? Wala daw kasi mababasa sa Biblia na itinuro ito ng mga propeta. Si Jesus, si Isa mismo nagsabi. Ito, Mateo 28:19. Sabi dito ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagpapatunay. Ang kanilang propeta, Isa mismo, ang nagpapatunay na mayroong 3 persona ang iisang Diyos na tunay. No? Isa pa, bibigyan pa natin siya ng isa pang talata ng Biblia. No? Sino pa ang propeta? No? Sino pa ang propetang nagsabi na may Trinity sa Biblia? No? Napakarami, kaibigan. No? So, ihanda natin yan maya-maya lamang. No? So, eto, no? Sabi daw niya, yung mga scholar ay sinasabi na hindi daw mababasa sa Biblia ang salitang Trinity. Batay dito sa kasunulat eh. Ngayon, no, bakit sumisita sa mga scholar, no, ng Biblia ang ating kaibigang si Daud? Saan niya kaya mababasa yung sinasabi niya na hindi mababasa ang salitang Trinity? Kasi mamaya pinutol niya ang basa, kulang naman sa context. Huwag tayong magsisinungaling dito. That is a fallacy to say na hindi porke hindi nabasa, hindi na totoo. No? Kung hindi natin nabasa na si Kristo tumae, naniniwala ka ba si Kristo hindi tumae? No? Walang ganun. No? Ikalawa, no? Hindi daw tinuro ng mga propeta. Mamaya si propeta Isaiah chapter 48 verse 16 tinuro, no, na mayroon isusugo, no? Isusugo ng Panginoon Diyos ang kanyang sabi niya, ako ang isugo mo at ang Espiritu Santo, no? Isaiah 48:16, no? Ngayon, ikatlo, sabi niya dito, no? Nakalilito daw sa tao ang 3 Diyos. Nako kapatid. Sino ba nalilito dito? Ikaw lang. Sapagkat binasa mo nga yung aming CCC. Ano sabi ng aming CCC? No, ang sabi doon, babasahin natin ha, CCC 202. Ikaw mismo nagbasa, hindi mo alam yung binabasa mo. Ano ba yan kapatid? Basahin natin. Ano sinasabi ng CCC 202? Babasahin ko ha. Binabasa mo, hindi mo iniintindi. CCC 202, sabi dito, we firmly believe and confess without reservation that there is only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayan. Hindi mo inintindi, binabasa mo na, hindi mo pa iniintindi. No? Saan nanggaling yung sinasabi mong 3 o 2 Diyos? Saan galing yun? Ito, CCC, isang Diyos. We firmly believe in one God. Saan galing yung 2 o 3 Diyos? That is a strawman fallacy. No? That is a strawman fallacy. No? Hindi namin posisyon, pero ibinabato mo sa amin. Yan ay pagsisinungaling. No? Ngayon, no, punta tayo dito sa paboritong talata ng mga iglesia ni Manalo. Sabi diyan, monogenes theos. Uulitin ko ha, monogenes theos. No? So, pag sinabi monogenes theos, si Daud mismo ang nagsabi, ang theos ay Diyos. Only begotten God. No? Anong pinatutunayan dito na si Kristo tunay na Diyos? Tinanong ko, no? Ibig sabihin yung anak doon ay Diyos, sabi niya, ayon sa inyong Biblia. Oo. Lalo mo pinatutunayan lamang yung aking stand, no? Tapos 1 John chapter 5 verse 20, at sabi doon, no? He is the only one true God, no? One true God, sabi doon, no? So, pinatutunayan dito na si Jesus Christ ito, no? The eternal life, no? The one true God and eternal life si Jesus Christ. So hindi daw ito
pumapatong doon sa paniniwala namin Trinity, pumapatong ito. Bakit? Yung anak lamang yung binanggit mo. Pero sa Biblia, no, mapapansin natin ang Espiritu Santo ay Diyos din, no? For example, no? Bakit natin nasabi na ang Holy Spirit ay Diyos? Okay, basahin natin. Dito po sa Job, no? Maliwanag ko ang sinasabi dito. Espiritu Santo, no? Sabi dito. Nasa na ba? Job ba yun? Hindi. John chapter 6 verse 63, no? It is the Spirit who gives life. Nagbibigay buhay pala Espiritu Santo. Okay, nabuo. Yes, ready na po. Okay. Bro Dinmar, unang katanungan. Yes. Okay. Ayon sa iyo kanina na wag kong hanapin Yes. yung Trinity sa Bible dahil hindi ang dictionary. Alin po yung totoo? Mayroon bang Trinity sa Biblia o wala? Pakiulit yung tanong, Chappy eh. Pakiulit yung tanong. Uulitin ko yung Pakiulit. tanong. Sa iyo kanina, wag kong hanapin yung Trinity sa Bible dahil hindi iyan dictionary. Alin ba yung totoo sa yung pinapaliwanag? Okay, Mr. Moderator. Alin ang totoo sa aking pinapaliwanag? Okay. Pakiulit. Pwede pakipost yung time ko kasi mauubos yung time ko sa kakaulit. Cisco. Moderator, Cisco. Paki-reset yung time niya kasi hindi ko siya marinig eh. Medyo Okay. nagka-choppy-choppy kasi. Okay, ito. Okay na ba? Okay na ba? Okay. Hello. Okay na ako? Hello? Okay. Okay. Unang tanong ko, ayon sa iyo kanina Bro Denmar, wag kong hanapin yung salitang Trinity sa Bible dahil ito ay hindi dictionary. Alin ba yung totoo? Tama. Mayroon ba talagang Trinity sa Bible o wala? Meron. Dalawa pa nga eh. May dalawa akong mababasa. Okay. So yung sinabi mo kanina na wag kong hanapin ang Trinity sa Bible dahil hindi ang dictionary, binabawi mo na yon? Hindi. Sapagkat katotohanan naman talaga na ang Biblia ay hindi diksyonaryo. No? Para hanapin mo yung Trinity. No, dahil ang Trinity, no, ay isang katawagan lamang. Pero kung tatanungin natin, ang pangalan ng Diyos ay hindi Trinity kundi Yahweh. No? Isaiah chapter 42 verse 10. Okay, sunod na tanong. Sabi mo kanina, itong si Kristo doon sa John 1:18 monogenes Theos. At sabi mo rin, there is one Yes. true God. Okay. Si Kristo ba? Yes. True God? True God din? Na gaya ng Yes, si Kristo ay true God. Okay. Yes, si Kristo ay true God, gaya ng Ama. Sapagkat Colosas 1:19, ang sabi ng Diyos, no? Pinanatili niya na ang kanyang kalikasan ay manatili sa kanyang anak. Okay. Ayon sa iyo kanina, ano ba ang pagkakahulugan mo sa salita na ang Holy Spirit ay Diyos din? Ano ang ano ang kahulugan nun? Ayon dito sa Juan 6 verse 63, no? Sabi dito, no,
the Spirit gives life, no? Ibig sabihin, no, ang Holy Spirit din ay nagbibigay ng buhay. Samantalang ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay, gaya na sinasabi natin kanina na Genesis chapter 1 verse 26. So nung sinabi mo kanina, tinutulan mo ba ang sinasabi ng CCC ninyo na kayo'y naniniwala? Babasahin ko yung CCC ninyo sa sa tuto. Ang sabi ng CCC sa pagbitang Okay, ang sabi dito, tinutulan mo ba ito? Ang sabi ng CCC ninyo, we firmly believe and confess without reservation that there is only one true God. The reservation that there is only one true God, the Father and the Son and the Holy Spirit. Sa pagsasabi mo, Hindi ko yung Spirit ay Diyos din. Hindi ba ito nangangahulugan na merong isang Diyos na gaya ng Ama? Hindi, no, sapagkat maliwanag na sinasabi ng CCC, no? No, there is only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila ay persona ng iisang Diyos, no? May katulad ang Ama sapagkat, no, ang kalikasan ng Espiritu Santo ay Diyos. Excuse me. So, yung paniniwala ko sa Holy Spirit na true God, hindi ba ito salungat doon sa sinasabi mo na there is one true God? Hindi, no, hindi, sapagkat maliwanag ang sinasabi sa CCC, no, there is only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Parang Luzon, Visayas at Mindanao. No, hindi naman ibang bansa ang Visayas, hindi rin naman ibang bansa ang Mindanao. Pero iisang Pilipinas. Parang ganun din ang Holy Trinity. Okay. Ayon sa iyo kanina na ang Trinity ay mababasa sa Biblia. Yun bang binasa mo sa Mateo 28 verse 18 to 20, no? Yung baptism of sabi niya, go to the world and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Meron ka bang verbatim na ito ay tumutukoy sa Trinity? Walang verbatim dyan na Trinity. Ulitin ko sagot, walang verbatim dyan na Trinity, pero maliwanag, no? Name, hindi names, no? Kundi name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Isa lang ang pangalan nila. Ang pangalan nila ay Yahweh. Next question. Okay. So, sunod na tanong ko, Mr. Denmar, ay itong monogenes Diyos, balikan kita sa monogenes Diyos. Ang monogenes Diyos ba ay pantay ng God, the Father? Pakiulit. Itong bugtong anak na Diyos, kapantay ba ito sa Diyos Ama? Yes, no, magkapantay sila, no? Katulad ng binasa mo diyan sa CCC. Magkapantay sila ng Ama, no? Parehong tunay na Diyos, parehong omnipotent, parehong omnipresent, parehong eternal. Okay.
Bro Sis po, malapit na yung oras ko, paki-warningan ako para ma-minimize ko yung latag ko. Hindi bro, hindi. Salamat, salamat. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi no sa lahat ng nanonood o manunood pa sa debating ito. Kung napapansin ninyo mga kaibigan, no, ay tuwang-tuwa no itong kaibigan natin si Bro Denmar sapagkat ang paggamit ko ng sisisi ay lubusan ang kanyang paniniwala na ito'y sumusuporta sa kanyang paniniwala, no? Ang sabi niya pa ay hindi ko na daw siya pinapahirapan at nagpapatunay daw ako o pinapatunayan ko daw lalo na ang pagka-Diyos ni Kristo. Okay. Isa-isahin ko kung bakit ginamit ko. Unang-una, ang sabi sa kanilang ito, muna ang tanong ko sa kanya, ito bang Monotheos ay kapantay ng Monotheos or bugtong anak na Diyos ay kapantay sa Diyos Ama? Sabi niya yes. Okay? So kung magkapantay, no, maliwanag no, na mayroong dalawang Diyos na magkapantay. Hindi pwede magkapantay ang isa. No? Hindi rin pwede magkapantay ang yung wala. No? So meaning pag magkapantay dalawa nga, no? Plus may ang okay, dagdagan natin ng isa. Ang sabi niya, ay we firmly believe ayon sa kanilang CCCC, no? Na naniniwala daw sila, na may iisang tunay na Diyos. Pero tika muna, Bro Denmar, baka hindi mo alam yung sinasagot ko kanina, tinatanong ko kanina, at sinasalungat mo yung CCCC mo. Bakit? Ang sabi ng CCCC mo, Bro Denmar, there is one only true God. Pero ayon sa'yo, Jesus Christ is the true God. And the Holy Spirit is true God din. No? At ang Father, true God din. Di ba napaka-linaw? Hindi lang ako nagpapatunay kung hindi nagiba pa yung pananampalataya mong Trinity. Dahil ang Trinity ay mismo hindi sumusunod, no, sa aral ng Biblia o Biblia ninyo. Na? Okay, basahin ko yung isang talata kung ang sabi dito sa CCC niya bago ko puntahan yung talata. The unique and altogether singular events of the incarnation of the Son of God does not mean that Jesus Christ is part God and part man, nor does it empty that he is the result of a confused mixtures of the divine and the human. He became truly man while remaining truly God. Jesus Christ
is the true God. Oh, kala ko ba isa lang? No? Bakit si Kristo ay true God din? No? Kaya, Bro Dilmar, ikaw yung tumututol sa sisisi mo, hindi ako. Kung hindi mismo, Biblia mo rin. Tumututol sa paniniwala mong there's one true God in one three person. Sabi mo kanina, John 1:1, binasa ko sa'yo. No? Dalawang Diyos magkasama, pero anong palusot? Person. No? Bakit? Ginawang palusot yan. Ang totoo talaga, no? Kung babasahin mo sa wikang Tagalog sa isang version, no? Before the foundation, bago pa ang sanlibutan, si Kristo ay andun na. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Napakalinaw po. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. So, tama ba ang paniniwala ng Trinity? There is one God in three person. Mali po. No? Okay. Sa another side na naman tayo, mamaya gagamit ako ng Quran para i-correct yung maling pananampalataya mo. Okay. Ito. Ang sabi dito, kung talagang sabi din, nagturo ba yung mga propeta na mayroong three person in one God? Tingnan natin. Isaiah, ito yung kanina na hindi ko natapos, no? Tingnan natin kung sumusuporta ba din doon sa Trinity niya, three person in one God. Okay. Yes. Sabi ng Diyos or Allah subhanahu wa ta'ala, yes, there is only one God. I am the first and I am the last. There is no God but me. Ano daw? There is no God but me. Oh. Di ba napakalinaw? Sumusuporta ba doon sa three person in one God? Hindi. Napakalinaw. Kahit sinong tanungin mo dito, tumutukoy ito sa isang persona lamang, hindi sa tatlong persona. No? So, kaya tama yung Quran na sinasabi ng Holy Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul huwalahu ahad. No? Ipagbadya si Allah ay nag-iisa. So, napakalinaw, no? Walang no? Kahit isang aral ng Biblia mo, hindi sumusuporta doon sa paniniwala ng Trinitarian, no? Kasi unang-una, para sa manonood, ito, ang Trinity, naniniwala sila na there is three person in one God. Pero kapag tinatanong natin yan sila kung pinaniniwalaan mo ba si Kristo ay true God, yes. Kapag pinaniniwalaan mo ba na ang Ama ay true God? Yes. Kapag ba tinatanong mo rin sila sa Espiritu ay true God? Yes. No? Kapag tinatanong mo ilan ang Diyos, sabi niya isa. Di ba? Tawag nito, delikadong aral yan, no? Lang inamin mo na, ayaw mo pang tanggapin, no? So, ito. Meron nga bang kasama yung Diyos? Tingnan natin sa Deuteronomy 6:4, no? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Napakalinaw po 'yan, no? Walang three person, walang kasama. Kaya nga sabi ng Quran, no? Sabi ng Quran sa banal na Quran, no? Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, Qul huwalahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, bigyan ko ng emphasize ang translation the meaning of the Quran, ang pinakamalapit, no, na translation nito. Ipagbadya o Muhammad siya si Allah ang nag-iisa. Yes. Yung nag-iisa ay absolute one, no? Kapag tinatawag na Allah, ito ay only one, no? Walang bahid ito. Kahit tingnan nyo na ang Allah ay walang plurality, no? Wala yan, neuter siya. Okay. Ang sabi niya, Allahu Samad, si Allah ang walang hanggan, ang sakdal at ganap, ang may sariling
kasapatan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataguyod. Hindi siya ipinanganak. No? Hindi siya ipinanganak, hindi siya nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. At walang anuman ang sa kanya ay maihahalin tulad. Okay. Yun ang Allah na kinikilala namin. Walang bahid ng pangmaramihan. No? Kaya nga yung mirong anak ang Diyos ay hindi. Thank you. So, yung pagbibigay mo ng anak sa Diyos ay isang pagtatambal yan. No? O binigyan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kapantay o katambal o kapareho sa kanyang nilikha. Pero ang sabi sa kanya, walang maihahalin tulad. Ibig sabihin ang Diyos ay hindi, si Allah ay hindi katulad sa kanyang nililikha. No? Hindi siya nagkaanak. At hindi rin siya pinanganak gaya ng teaching ng Trinity na ang Diyos ay merong anak. No? Meron ding ama at yung Diyos din merong ina. No? At ang Holy Spirit, alam to ni Bro Dinmar, no? Na ang Holy Spirit is the father of Jesus and the spouse o asawa ito ni Maria. Yan kasi siya yung responsibilidad sa pagkabuo ni Jesus sa tiyan ni Maria. Maraming salamat. Okay. Okay, next question tuloy. Okay, first question, Brother Dawood. Balikan natin yung pinosti mo kanina. Uulitin ko ang pagkukumpirma. Kung walang mabasa na letra por letra, hindi na totoo. Yes or no? Yes, pero ang salitang Muslim o si Jesus ay Muslim, mababasa sa Quran. Tama. Next question. Okay, next question. Kung mabasa ko ngayon sa Biblia, kung may mabasa akong salitang Trinity sa Biblia at 2 pang beses na binanggit, aaminin mo ba sa amin na binabawi mo na itong sinasabi mo sa amin na kapag hindi nabasa, maling aral na? Yes or no? Hindi ko tatanggapin sapagkat wala sa rules natin na mag-challenge. No? Pero kung may bababasa ka, basahin mo. No? Pero gaya ng sinasabi ko, ikaw na mismo ang may sabi kanina na ang word Trinity, huwag natin hanapin sa Biblia kasi hindi yan dictionary. Okay, next question. Kung mabasa ko ang salitang Trinity sa Biblia, papaniwalaan mo na ba na may Trinity sa Biblia? Yes or no? No. Sapagkat ikaw na rin ang may sabi kanina na huwag natin hanapin ang Trinity sa Bible dahil hindi ito dictionary. Salamat. Next question. Okay, next question. Iwanan kita dyan. Dito sa pagbabasa mo ng aming CCC, at tanong ko sa iyo, nung binasa mo ang aming CCC, ilang Diyos ang tinutukoy ng CCC namin? Isa o tatlo? Yes, ayon sa CCC ninyo, naniniwala kayo na may iisang Diyos. Ngunit nung tinanong kita, pinaniniwalaan mo na si Kristo at ang Holy Spirit ay Diyos din. So, ito ang CCC. Okay, next question. Punta tayo dito, no, sa monogenes theos. Okay, balik tayo sa monogenes theos. Naniniwala ka ba
na ang pinakakauna-unahang manuskripto o translation, variation ng John chapter 1 verse 18 ay monogenes theos? Yes or no? Yes, ayon sa pinakaunang translation ninyo sa Biblia, nababasa natin monotheos genes. Kaya nga ang sabi ko, mali ang paniniwala ng Trinity na merong isang Diyos dahil ang talata na yan ay nagpapahiwatig na merong Diyos na kagaya ng Diyos Ama. So dalawa. Okay, next question. No? Tutol ka ba na tinawag ng Ama na Diyos ang anak? Tutol ka ba? Yes or no? Yes, hindi ako tutol. Yes ako dyan. Kaya nga sabi ko, mali yung paniniwala na there is one God. Dahil mismo sa Hebrews 1:8, nagpakilala sa kanya patungkol sa anak sinabi ng Diyos, ang iyong Panginoon Diyos ay mananatili magpakailanman. Dalawang Diyos na naman. So mali ang paniniwala na mo na mayroong isang Diyos. So mali ang aral ng Trinity. Okay. Okay, next question. Dito, sa Mateo 28:19, ilan ang binabanggit na karakter diyan sa binasa ko kanina at binasa mo rin naman kanina na Mateo 28:19? Bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ilan yan? Isa o tatlo? Tatlo. Kaya nga sabi ko, mali ang paniniwala ninyo na mayroong isang Diyos sapagkat yung tatlo na yan ayon sa paniniwala ay magkapantay na Diyos. So mali nga ang paniniwala ng Trinity. Okay. Dito sa 1 John chapter 5 verse 20, sumasampalataya ka ba na si Kristo ay tunay na Diyos ayon sa talatang yan na binabasa mo kanina? Yes or no? No, hindi ko tinanggap sapagkat kung tatanggapin ko yan, meron ng katambal yung Diyos. At ayon sa iyo kanina, there is one God na tinutulan mo naman sa paggamit mo ng talata na yan. Okay, next question. Bakit mo pala ginamit ang 1 John chapter 5 verse 20 kung hindi mo naman pala pinaniniwalaan? Ang paggamit ko ng 1 John 5:20 hindi para paniwalaan, para ipaalam sa iyo na ang paniniwalang Trinity ay mali sapagkat ayon sa Biblia, merong tatlong true God contradicting Trinity. There's one true God. Okay, next question. Diyan sa binasa mo din na John chapter 1 verse 1. Sinasampalatayanan mo ba na yung word diyan ay tinawag na Theos o Diyos? Yes or no? Hindi. Ginamit ko yan upang ipaalam din sa iyo na meron talagang Diyos na nagkasama na prostontion. Ibig sabihin, with God. Okay, next question. Sa Biblia ba may mababasa ka na sinabi ng Diyos, no? Na sinabi ng Diyos, hindi ako Trinity. Meron o wala? Verbatim wala. No, ngunit. Tama? Sabi niya, walang gaya ko. So, ang Diyos mo may gaya at mayroong kapantay. Okay. Okay, maraming salamat. No? Ito na ang ating huling pagkakataon para lalong ilubog ang ating kaibigan. Ano?
excuse me po. Ngayon po, no, ay ating patutunayan na yung ating kaibigan lalong nabaon sa Kumunoy. Bakit? Sapagkat yung Quran nila mismo nagpapahayag na ang Diyos may tatlong persona o Trinity. Babasahin po natin. Dito po sa Quran. Ito po, babasahin natin. Sabi dito sa Quran, no, Quran chapter 37 verse 125. Quran chapter 37 verse 125 ng Sahih International. Sabi diyan, do you call upon Baal and live the best of creators? Sino yan? Sino yung creators o mga manlilikha? Quran chapter 23 verse 14, then we made the sperm drop, banggitin natin, and we made the cloth into a lump of flesh, and we made from the lump of bones, and we covered the bones with flesh, then we developed him into another creation. So blessed is Allah, best of creators. Oh, tingnan mo. Best of creators. Oh, ang dami pala niyang creators. Oh, paano ba yan? The word. Oh, best of creators sa Quran. Oh, nako, patay ka. Paano mo sasagutin yan? Quran nyo mismo ang nagsalita. Allah is one of the best of creators. No? Oh. Quran chapter, ano man yung binasa ko kanina, no? Oh. So, nasa Quran chapter 23 yan, no? So, ngayon, paano mo sasagutin? Yung sinasabi ng Quran ninyo, no? Allah is one of the best creators. One of the best creators. So, ibig sabihin, may kasama pa. No? At ginagamit, kami. No? Likhain natin. No? Kaya tama Genesis chapter 1 verse 26, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Oh, Quran nyo yan. Oh, dito naman tayo pupunta sa Biblia. Kung may mabasa ako Trinity sa Biblia, excuse me, hindi porque hindi nabasa, hindi na totoo. Oh? Sabi niya kanina, no? Hindi po, pabalik-balik, yes or no? No? Babasa ko ba si Kristo ay hindi si Kristo ay Muslim, hindi ko nabasa sa Biblia, hindi na totoo. No, sabi niya, yes, kasi hindi mababasa. Nung tinanong ko ulit, no. No, pakinggan niyo doon sa recording, doon sa aming first examination. Medyo nalilito yung ating kaibigan. Pero ito dito babasahin natin sa Biblia, no? Trinity, dalawang word pa. Revelations chapter 7 verse 10, no? Kasi walang challenge dito eh. Pero kung ito pinanigan mo, nababasahin ko, talo ka talaga, no? Revelations chapter 7 verse 10. Salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Dalawa pang beses binanggit ang salitang Trinity sa Biblia. O, di wasak. Sino po ang wasak ngayon? Sino po ang wasak ngayon, kaibigan Dawon? Ngayon, sumita siya ng Biblia namin. O, Biblia po gawang Katoliko. Kaya kami mag-interpret. Sabi niya, no? Binasa niya Isaiah 44. Hindi mo man tinignan ng context. Bakit sinasabi na walang Diyos katulad ko at wala kang itatambal sa akin? Sapagkat sa panahong ito na isinulat ni Isaias ang aklat niya, no? Ang mga Israelita ay naalipin sa loob ng Babylonia. Naalipin sila ng mga Babylonia, no? So, dito po natin mababasa sa Isaiah 46:1. Sabi ho dito, 46:1. Sabi dito, si Bel ay nagpatira pa, si Nebo ay umuyukod. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan
ay pasan ng mga bakat hayop, ang mga bagay na ito ay inyong daladala ay mabigat na pasan at pasan na nakakapagod. So maliwanag, Isaiah chapter 46 verse 1, ang konteksto na sinabi ng Diyos na si Yahweh, huwag siyang ikumpara sa mga Diyos-Diyosan na mga taga-Babylonia. Hindi ito tumututol sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo. No? Wala ka mababasang ganun. Bagkos, ano ang sabi ng Biblia? Ng propeta Isaias patungkol sa Trinity. Babasahin natin. Isaiah 48:16. Ano sabi diyan? Ang sabi dito, no? Kaya't lumapit kayo sa akin, pakinggan ninyo ito. Mula sa pasimula, hindi ako, yung ako ay unang persona, magsalita ng lihim mula ng panahon nangyari ito ay naroon ako. At sinuko ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. O maliwanag, no? Isaiah chapter 48 verse 16. Sinugo ako ng Panginoong Diyos at ng kanyang Espiritu. O maliwanag, ang binabanggit yung ako na sinugo, si Kristo, yung nagsugo yung Ama, isinugo din ang Espiritu Santo. Ilan? Tatlo, pero isa. Bakit? No, gagamitin natin. 1 John chapter 5 verse 7. Sabi dito. 1 John chapter 5 verse 7. Sabi dito sa King James Version. Sabi dito sa Tagalog, sa pagkakaliwat sa Tagalog, no? Sapagkat may tatlong nagpapatotoo sa langit. Ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlo ay iisa. 1 John chapter 5 verse 7. Ang tatlo ay iisa. Maliwanag, kaibigan Dawod. No? So, Trinity, may pinag-uusapan Trinity sa Bible. No? At ikaw, bagsak ka. Bakit? Wala ka naman talatang ibinigay na tumututol doon mismo sa Trinity. No? So, tapos na itong debating ito ngayon pa lang. Ano? Ngayon, balikan natin. Paborito ko itong question and answer portion natin. Bakit ko pinauulit-ulit na tanong sa iyo to? No? Yung pinagbabasa mo John chapter 1 verse 1, no? May kasama daw Diyos, no? Tandaan natin, no? Ang binasa niya sa CCC, no? Co-equal persons. Persons. Halimbawa, sabihin natin. Sa John chapter 17 verse 1, ang sabi diyan, no? Nagaya naman din natin Ama na tayo'y iisa, no? Na sila'y magkaisa, gaya din naman natin. So, ibig sabihin, may plurality dyan, may ginagamit na plurality, no? Hindi pagka sinabi na isa, ay isang-isa talaga. Meron dyan isa, katulad ng ginamit sa ekad, no? Ano ang ekad? No? Pag sinabi natin ekad, that is a Hebrew word for plural, no? Plural yan, no? Katulad na sinabi na, ang babae at lalaki magiging isang laman. Bakit? Yung babae at lalaki, no? Dalawang laman yan, pero naging isa. Genesis chapter 2 verse 27. So, paano nangyari yun? Dalawa sila, naging isa. Plurality. No, may plurality sa Bible. No, so therefore, pag sabihin mo, ako at ang Ama ay iisa. No, iisa sa pagka-Diyos. Persona nga eh. No, halimbawa, tayo, si Albert, si Sispo, ako, no? Ako ang Debcon. Ano ibig sabihin nun? No. Ang ibig sabihin nun, no, kami ni Albert, ni Sispo at ako ay iisa. Iisa saan? Admin ng Debcon. No? Ibig sabihin, no, hindi tatlo si Debcon, isa lang. Pero si Debcon may tatlong admin. Sino? Si Sispo, si Albert, at saka ako. Pero hindi ibig sabihin tatlo ang Debcon. Isa lang ang Debcon. Nag-iisa lang ang pambansang platform ng Pilipinas. Ang Debaters Convention. Tandaan mo yan ha. Ngayon, punta tayo dito sa John chapter 1 verse 18. Monogenes Theos. Naintindihan mo ba yung monogenes Theos? Ang monogenes Theos, only begotten God. Persona again. Ano ba yung persona na yun? Ang persona,
Ayon sa sa diksyonaryo, no? Ay, nabutan. Let's read that. Okay, start na ba? Start na. Okay. So, Rudinar, gamit mo ang Isaiah 48:6. Sino itong isinugo? Sino itong isinugo? Diyos ba itong isinugo o hindi? Yes, isinugo, no? Ang Panginoon Kristo bilang Diyos, no? Berbo ay Diyos at nagkatawang tao. Diyos at tunay ding tao. Next question. Yung nagsugo ba, Diyos din? Yes, nagsugo ay Diyos din, yung Espiritu Santo at yung Panginoong Diyos, yung Ama. Okay. Yung Espiritu, Diyos din. Yes, Diyos din, ang Espiritu Santo. So, hindi na kita tanong, alam ko na sagot mo dyan. Okay. Sunod na tanong ko, ginamit mo ang 1 John 5:7. No? Ito bang 1 John 5:7, makikita ba ito sa original manuscript, sa Greek? Oo, hindi. Yes, makikita sa original manuscript. No, kaya nga sinalin, sila ay iisa. Next question. So, sa out of 300 translation from the original Greek manuscript, ilan ang sumusuporta sa King James Bible dito sa 1 John 5:7? Tatlong Tagalog versions nandito. Magandang Balita Biblia, no? Tagalog ang Biblia at ang dating Biblia. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Tanong ko, bro, doon sa Greek manuscript, out of 300 Greek manuscript, no, ilan ang sumusuporta doon dito sa 1 John 5:7? Yes. Wala akong counter objection. Wala, malinaw sa akin yung tanong. Okay. Okay, ang sagot ko sa 300 manuscripts, actually ano pa yan eh. Approximate lang yan. Ang sagot ko, marami. Okay, marami. I cannot give you the total number, but marami. Next question. Okay, next question. Ginamit mo ang Surah 37. Surah 37 verse 125. Ano ba ang nakasulat doon? Si Allah ang pinaka-the best sa lahat ng manilikha? Or si Allah ay plural sa kanyang pagiging manlilikha? Ang sabi doon sa inyong Quran, Allah is one of the best of creators. Marami. No? Si Allah ay isa lamang sa mga manlilikha. Kaya nga sabi, we. No? Ginamit yung pronoun na we. Kami. Next question. Kapag ba sinasabi na we, absoluto ba ito na tumutukoy sa tatlong persona o sa Trinity? Yes. Yes, maliwanag. No? Yes, maliwanag na ito ay tumutukoy sa plurality of person sa Trinity. No? Kaya nga ito ay inihanay ni Propeta Moses sa Genesis na let us make man in our own image. Next question. So doon sa Genesis 27, ilan ang lumikha sa tao?
Ilan ang lumikha sa tao? Iisang Diyos na tatlong persona. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Okay. So, dito sa Isaiah 46 verse 1, no, hindi ko masyado nakuha yung ano mo kanina, but okay. Dito ako sa yung binasa ko kanina na there's no God beside me. Kapag sinasabi, tama ba itong salita na there's no God beside me? Tama po ba? Yes. Yes, tama yan. Yes, tama yan. Pero ang konteksto, hindi pinaglalaban ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Ang ipinaglalaban ni Propeta Isaiah ay ang Diyos ng mga taga-Babylonia na sinasamba ng mga Israelita. Yun ang kalaban ng Diyos dyan. Next question. Okay. So, doon sa sisisi ninyo, na ayon kanina sa binasa ko, we firmly believe, no? The one only true God. Tama po ba ito? Yes, tama yan. Okay. Pero doon sa pagsabi mo kanina na ang Jesus Christ is true God din, tama po ba ito? Yes, tama yan. Jesus Christ is true God. Next question. So bilang as a premise, ilan ba talaga yung Diyos mo? Isa. No, according sa aming CCC, we firmly believe that there is only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay. So, walang ibang Diyos siya, sabi mo? Noong Ha? tao si Kristo, ayon sa inyo, sino itong Diyos niya? O sino itong Diyos na kanyang tinawag? Ang Diyos na kanyang tinawag ay ang Ama, at tinawag din siyang Diyos ng Ama, no? Sa kanya, Hebrews chapter 1 verse 8. At ang Espiritu Santo rin ay tunay na Diyos, nagbibigay ng buhay. John chapter 6 verse 63. Next question. So, inamin mo na ngayon na hindi only one true God. No? Kasi, inamin mo na ba o hindi pa? Hindi ko aaminin at wala akong aaminin sa pagkatotoo naman that Jesus Christ is the only true God, no? Kasama ng Ama. John chapter 17 verse 3, ang sabi diyan, makilala ka na iisang tunay na Diyos sa makatuwid bagay ang iyong sinugo na si Jesucristo. Okay. Okay. Magandang gabi muli mga kapatid, ang inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago ng Catholic Faith Defenders Cebu Online Chapter. At mga kapatid, no, nananatiling nakatindig, no, ang ating pagtutol sa paksang ito na tututulan ko yung proposisyon na inilatag ng ating kaibigan na maling aral ang Trinity, no, ng ating simbahan. Samantalang sa kanilang Quran, maliwanag na sinasabi, Allah is one of the best creators. No? Ngayon, gusto ko marinig sa kanya, no? Mamaya sa pagbasa niya ng Quran, Allah is one of the best of creators. Marami pala si Allah. At kung babasahin niyo yung Quran chapter 1, verse 1, ibababa ng 3, ng 5 at ng 7,
no, may kausap doon si Allah na isa pang Allah. No? So hindi ko napapasahin yan, haba yung tatagal yung aking presentasyon, no. Nananatiling nakatayo at wala siyang naigiba sa ating pagputol sa kanya. No, maliwanag ang sinasabi ng CCC. There is only one true God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Siya mismo nagsabi, no? 3 persons in one God. No? Siya mismo nagsabi, conclusion niya sa CCC. Very good. Ano? Very good. No? So, hindi na ako pinahirapan, ikibigyan daon. Bakit? Siya mismo nagbasa ng CCC. No? Siya mismo nagbasa ng CCC na kami naniniwala sa iisang tunay na Diyos. Ang isipan niya lang ang nagsasabi, 3 ang aming Diyos. Pero, ang CCC, isa lang. Kaya nauuwi, yung kanyang proposisyon, palasi. Kasi iyan ay tinatawag na strawman argument na hindi stand ng simbahan o ng kalaban mo, ina-atake mo. No? Kaya alamin mo yung paniniwala namin, there is only one true God. No? At yun ay ang Father, Son, and Holy Spirit. No? Binasa ko sa iyo, Trinity. No? Revelation chapter 7 verse 10 ng Amplified Bible. No? Genesis chapter 1 verse 26 ng Amplified Bible. No? Ano pa? No? Binasa din natin yung Matthew chapter 28 verse 19. No? Hindi niya rin natutulan yon. No? Yung Isaiah chapter 48 verse 16. No? So maliwanag lang talaga, no? Maliwanag lang talaga. Katulad ng ekad. Pag sinabing ekad, no, plural yan. Ekad. No? Ekad. No? Ang sabi, ang babae at lalaki ay 2 laman, ay hindi 2 laman, kundi iisang laman. No? Naging isang laman. So, hindi imposible sa Diyos. No? Hindi imposible sa Diyos na siya ay 3 persona pero iisang Diyos. No? O iisa sa pagka-Diyos, pantay, magkakapantay. Kaya kung gusto niyang bumawi sa susunod na debate, bibigyan kita ng suggestion, patutunayan mo, hindi magkapantay ang ama't anak. Patutunayan mo yan. O, bibigyan kita ng rematch. O, ako mismo nagsasabi ng proposisyon, papayag ako, amunin mo ako ulit. Amunin mo ako ulit. Ganyan ang ating topic, pagbibigyan kita. No, pero sa ngayon, dito sa ating first round, talo ka. Kasi wala kang naintindi. No? Yung proposisyon, hindi mo napatunayan. No? Gumamit pa ng Isaiah, kulang sa context. No? Isaiah chapter 46 verse 1, ang kalaban ni Yahweh na ibang Diyos doon ay yung Diyos ng mga Babylonia na sinasamba ng mga Israelita nung sila ay nasakop ng Babylonia. No, yun po ang context doon. No? Pero sa huli, mga kapatid, no, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na tayo ay naitutol natin at nabasag natin, napabagsak natin, no, ang strawman argument ng ating kaibigan Dawood, no, dito sa ating debate. At nagpapasalamat tayo sa Debaters Convention, sa ating moderator, attorney ni Satanas, Sispo. At syempre sa ating kaibigan Dawood, bibigyan kita ng rematch, no? Kasi talo ka eh. Bibigyan kita ng rematch sa debating ito, no? Mag-i-schedule ka lang, no? Para mapagbibigyan ka naman ng debate ulit. No, para naman makapuntos ka kasi wala kang puntos talaga eh. No? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Malino sa ating katunggali. Ako po'y natutuwa no habang nagpapaliwanag no ang ating kaibigan no na si Bro Dinmar Santiago sa kanyang pag-aakala na siya ay nakapuntos sa debating ito. Unang-una, lumabas yung kanyang pagiging maswayin sa kanyang Diyos. Bakit ko nasabi? No? Yung Diyos niya, mayroong ipinakilalang
isang Diyos. Sino ito? Ayun, anak. Ano ang sabi sa Hebrews 1:8? Patungkol sa anak, sinabi ng Diyos. Kasi ito ang ikaw. Tungkol sa Diyos. Aba, dalawa. Ang sabi ng Gilmar, isa lang. Na ito pa. Sa kanyang parinig. Okay, ito. Magkasama ng Diyos doon sa John 1:1. In the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Napakalinaw. Pero ano ang tungkol dyan sa maling bilahi minas shaitanir rajim? Ang sabi dito, ito, tandaan mo ito. Ito'y paalala sa inyo, sa lahat ng mga tao yung mga tao na nanonood ngayon. Ito sa inyo. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, i-direct na lang natin dito sa wikang Tagalog, no, sa pinakamalapit na kahulugan nito. Uangkan ng kasulatan, mga Hudiyo at Kristiyano. Huwag kayong magmalabi sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita. Mangyari nga. At ito ay magaganap na kanyang iginawad kay Maria ang isang roh o espiritu na kanyang nilikha. Alalaong baga, ang kaluluwa ni Jesus ay nilikha ni Allah sa makatuwid, siya ay kanyang alipin at si Allah at ang espiritu ay hindi magkapantay o magkatulad. Kaya mananampalataya kay Allah kanyang maso. Ito, huwag kayong mangusap ng Trinidad o Diyos. O ang Diyos ay tatlong persona. Excuse me. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bro Dinmar, magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo, sapagkat si Allah ang tanging nag-iisang Diyos, ang kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siya mataas ay sa upang magkaroon ng anak. Kanya ang pag-aangkin ng lahat ng mga kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. At si Allah ay sapat na upang maging tagapamahala ng lahat ng mga pangyayari. Okay. Yan, napakalinaw po. No? Ito'y warning. No? Ito'y warning sa iyo, Bro Dinmar. Okay. Sa iyong pagsasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala o ang Diyos ay nagkakaroon ng anak. Ang Diyos ay merong kapantay. Ang Diyos ay merong tatlong persona. Ito'y lang taran, no, na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Excuse me. No? So, isa pa, no, ginamit mo itong Surah 37, no, as kayo ba ay nagsipadalangin kay Baal, isang tanyag na Diyos-Diyusan na kanilang sinasamba, at inyong tatalikuran ang pinakamainam sa lahat ng manlilikha? O, di ba? Napakalinaw, no? Hindi ito ibig sabihin na marami si Allah nang nilikha. Kung hindi si Allah emphasizing na siya ang pinakadabis sa lahat ng kinikilala nilang manlilikha. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Ah, Catholic faith, Catholic lay faith of Apostolic Movement of the Philippines yan, bro. So, bro, Tapos na ako doon. Bro, sis po. tapos na po siya, tapos na. Ha? Tapos na, tapos na. Oh, Hmm. Siguro makuha naman si Dawod. Okay, so ako daw ang mag-uumpisa, no? Maraming salamat sa Debaters Convention, no? Bagamat ako ay official moderator dito, ay nakakapag-debate pa rin. Ay, maraming salamat sa ating mga admin ng DevCon, si Spo, kay Bro Albert, no? Lalo na sa ating recorder na rin, si Brother Sispo, moderator na rin yan, no? So maraming salamat kay Dawod, no, na ating kaibigan, no, hindi tayo masyadong pinahirapan, no? So maraming salamat sa mga nanonood at sa lahat ng manonood pa ng debating ito. Sundan ninyo kami sa YouTube and sa aming Spotify, no, Debaters Convention, na nag-iisang debating platform, no, pinakalumang platform ng Pilipinas, no? Luluma man eh bago pa rin. Ayan. So, sundan niyo po kami, no, sa Facebook, sa YouTube, and sa Spotify, Debaters Convention Official, no. So, aking ipa-plug lang yung aking YouTube channel, Brother Denmar Santiago, CFD, nakalagay po dyan sa aking pangalan, Brother Denmar Santiago, CFD. Kung gusto niyo makapanood ng mga ganitong klase at uri ng debate, ay matatagpuan niyo po dun sa aking YouTube channel. Subscribe lang po kayo dyan, hit the notification bell, and yun na po yun. Maraming salamat at mabuhay at tayo pagpalain ng Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, no, na naidaos natin ng maayos ang talakayang ito na hindi naman tayo nagiging lumalabag, no, sa mga roles. So pinasasalamatan ko yung admin ng Debaters Convention, at saka sa lahat ng nandito sa room na nagtsatsaga, no, na makinig sa debating ito. So pinasasalamatan ko rin yung ating mga live viewers dyan, no? Shout out sa inyo. At paki-like na rin, paki-follow yung personal account ko, Daud Islam. At kung sino man, no, ang gustong makilahok sa ganitong usapin, ito ay talakayan, no, sa ating kanya-kanyang paniniwala. Pwede kayo mag-PM dito sa Debaters Convention. At pwede rin nyo na po i-PM sa gusto ninyong paksa na pag-uusapan. So, inuulit ko, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro.